mga hayop sa bukid. Isang araw sa isang bukid, meron isang tupa at isang baboy na bagong lipat galing sa ibang bukid. Doon sa bukid na iyon, meron isang matandang aso na nagpapastol na alam ang lahat tungkol sa bukid nila. At habang nagtagal, palaging sinasabihan ni aso si tupa at si baboy na, "Huwag na huwag kayong lalabas ng gabi dahil mayroong masama na hayop na naghihintay sa inyo." Sumenyas si aso. Sumagot naman si baboy ng, "Panakot mo lang yun sa amin. Ayaw ko maniwala sa iyo, aso." habang si tupa ay tumango lang sa sinabi ni aso. Noong hapon, naglalaro si baboy at si tupa. Sigaw ni tupa, "Ikaw naman ang taya, baboy." Ayaw ko nga. Dapat ikaw lang ang taya. sabi ni baboy, at maya-maya si aso nilapitan yung dalawa. "Mga bata, huwag niyo kalimutan na huwag lumabas ng gabi Senyas niya ulit sa dalawa. Pagtapos ng ilang araw, nainis na si baboy sa paulit-ulit ng pagsabi ni aso sa kanya at kay tupa. Noong gabi, sinabi ulit ni aso at kay baboy at tupa, "Huwag kayong lalabas, lalo na ngayon dahil gabi na. Umuwi na kayo sa inyong bahay." Pagtapos yon, sabihin ni aso sa dalawa, umuwi na siya. Pero si baboy ay hindi nakinig at pinuntahan niya ang bahay ni tupa at ikinatok ang kaniyang pintuan. Tupa, labas tayo at pumunta sa gubat. Gusto ko magpahangin. Huwag ka maniwala kay aso dahil tinatakot niya lang tayo. Mukhang takot si tupa at sinabi kay baboy, Baboy, natatakot na ako. Ayaw ko lumabas ng gabi. Diba sinibihan tayo ni aso na huwag lumabas? Umuwi ka na! Ngunit hindi nakinig si baboy at kinuha niya ang kamay ni tupa at ipinilit niya sumama si tupa sa kanya. Pumunta sila sa kagubatan sa tabi ng kanilang bukid at nakipagsapalaran sila sa mas malalim na kagubatan at biglang may malakas na umungol at dahan-dahan ito lumapit sa kanila. Baboy, natatakot na ako. Meron pa akong naririnig. Bumulong si tupa kay baboy. Ako nga rin. Nagsisimula na ako matakot. Nagsisisi akong ikinaladkad kita dito. Sana nakinig na lang ako kay aso. At biglang lumabas ang isang malaking lobo. Siya'y tumawa at lumapit sa dalawa. "Buti na lang at pumunta kayo. May makakain ako para sa aking apunan." Sa hudyat ni lobo, unti-unti niyang nilapitan ang dalawa, handang-handang mangagat. Pero sumigaw si tupa ng pangalan ni aso. Aso! Tulungan mo kami! At sa pagkakataong iyon, lumabas si aso at itinakpan ng dalawa. Tumakbo si baboy at si tupa pabalik sa bukid at si aso ay nakiusap kay lobo. "Lobo, patawad. Hinding-hindi na ito mangyayari ulit. Pangako ko sa iyo. Patawarin mo ako talaga, Lobo. Pasensya na." Sumagot naman si lobo ng, "Sige, papatawarin kita. Pero ito ang una at huli. Pag ito'y nangyari ulit, talagang kakain ko ang dalawang iyon." Tumango si aso at naglakad pabalik sa bukid. Tumakbo si baboy at si tupa papunta kay aso. Aso, okay ka lang? Tanong ni tupa. Si baboy ay sumagot naman ng, Aso, patawad. Hindi na ako magiging pasaway. Lagi na ako makikinig. Aso ay nagsabi ng, "Okay lang ako, tupa. Ayan ang sinasabi ko. Dapat kayo lagi ay nakikinig sa mga mas matanda sa inyo." At pagtapos nun, lagi nang nakinig at sumunod si baboy at si tupa ay hindi na mahiyain. Ito na ang katapusan ng istorya namin.